na siya. Tumingin siya ulit sa akin at nalagpasan na ako hanggang sa makalabas siya. Tumingin ulit ako kay Sir Zane na ngayon walang pinakikitang emosyon. "You're late." Unang anas niya sa akin. Iba-iba ang emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Bumalik ulit ang sakit ng ulo ko at mas nakaramdam pa ng hilo. Nakita ko may sinasabi pa si Sir Zane sa akin ngayon. Ngunit wala na ako narinig at bigla umikot ang paligid dahilan ng pag-upo ko sa sahig. Naramdaman kong bumasa ang pisngi ko. Di ko napansin umiiyak pala ako. Unti-unti kong ipinikit ng mata dahil di pa rin tumitigil ang pag-ikot ng paligid. Pero bago pa dumilim ang paligid, naramdaman ng katawan ko may bumuhat sa akin. Di ko maaninag kung sino pero nang maamoy ko ito sa malapitan, alam ko na agad kung sino yon at hindi ako magkakamali. Si Sir Zane ang bumuhat sa akin. Nagising ako na maramdaman ko ang pagtama ng sinag ng araw sa aking mukha na mukhang nanggagaling sa bintana ng kwarto. Unti-unti ring namilinaw ang paningin ko pagdilat. Napakunot naman agad ang noo ko nang mapansin na hindi pamilyar sa akin ang kisame at mas lumambot pa ang aking hinihigaan. Hindi ko pa rin mailibot ng maayos ang ulo ko dahil sa sakit. Pati na rin ang katawan ko na hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang bigat. Sinulyapan ko ang nakabandage kong kamay at doon ko napansing wala na ring dugo roon at napalitan na rin ng bago. "You're awake." Isang malamig na tinig ang muling gumulat sa akin, dahilan ng pagtibok na mabilis sa loob ng dibdib ko. Hindi ko siya malingon, pero alam ko kung sino yon. "You've been sleeping for 2 days." Gusto ko magalit sa kanya ngayon dahil bakit naging ganito ang sitwasyon ko. Hindi ko alam kung ano magiging totoong emosyon ko. Magiging masaya ba ako o magiging malungkot? Masaya ako dahil pagising ko, boses niya ang unang narinig ko. Hindi ko alam kung sa loob ng ilang araw siyang nag-alaga sa akin. Bigla ko ulit naramdaman ang konting saya na bumabalot sa aking dibdib. Pero nakakalungkot lang din isipin dahil siyang dahilan sa nangyayari sa akin ngayon. Siya ang sinisisi ng isip ko pero may parte sa akin. Bakit siya ang sisisihin ko kung pwede namang umalis ako para hindi mangyari to? Naalala ko tuloy ang nangyari sa office niya na may kahalikan siyang ibang babae. Kahit di ko gusto si Sir Zane, hindi ko alam ba't bigla ako nakaramdam ng galit kahit alam kong wala namang kami. At sa parting yun ako mas lalong nainis. Nilibot ko ang mata sa kabuuan ng kwarto at doon ko napagtantong kwarto pala ko ni Sir. "Pasensya na Sir," pabulong na sabi ko sa kanya. Kahit masakit, pilit kong ibinaling ang ulo ko sa kabilang direksyon para lang di ko siya masilayan. Gusto ko ulit matulog at iwasan siya muna. Hindi pa rin kaya ng katawan kong bumangon dahil nasobrahan din kakakit ng hagdan doon sa building nila. Papalitan ko na lang ng bedsheet tong kama niya pagising ko mamaya dahil ang kapal na mukha kong makikiyari to. Wala na akong pake kung ibabawas niyang sweldo ko sa ilang oras kong hindi nakatrabaho. Gusto ko munang magpahinga. Nakakapagod. Nagising ako ng gabi na at naramdaman ko medyo maganda na rin ang pakiramdam ko. Ay agad na akong bumangon at tag-inat-inat ng katawan. Mukhang isang taon akong nakahiga sa kama ngayon na. Inawakan ko ang kamay ko at napansing di na rin to sumasakit. Naghihilom na yata ang sugat sa loob. Bago ko lumabas, inayos ko muna ang kwarto ni Sir. Nagpalit na rin ako ng bedsheet sa kanyang kama, pati na rin ng kumot. Inayos ko rin ang maliit na lamesa dito sa gilid ng kama nang mapansin kong maraming tabletas dito at mga nakahandang tubig. Di ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Hindi kaya siyang nag-alaga talaga sa akin? Umiling-iling lamang ako. Imposible. Bulong ko agad. Mayaman siya at alam kong wala siyang pake sa katulong niya, kaya't sigurado ko nagbayad lang siya ng nurse para mag-alaga sa akin. Bumaba ako habang dala mga pinalit kong kumot at bedsheet para ilagay na sa laundry basket. Bukas ko na ito sisimulang labhan dahil gabi na rin ngayon. Pagbababa ko kanina, hinahanap na rin ang mata ko si Sir Zane pero hindi ko siya mahagilap. Mukhang aalis yata. Tumungo na ako papuntang kusina para sana magluto ng hapunan pero alas 11 na rin pala ng gabi kaya hindi ko na lang itinuloy. Nanguha na lang ako ng apple sa ref. Pwede ko naman sigurong kainin to. Ipapabawas ko na lang din sa sweldo ko. Medyo gutom na rin ako eh. Kinagat ko na agad ang mansanas pagkatapos kong lagyan ng asin ang aking kamay. Naglakad-lakad ako sa bahay dahil kagigising ko lang at alam kong di rin agad ako dadalawin ng antok. Hanggang sa dalhin ako ng mga paa ko sa balcony ng bahay. Paglabas ko pa lang, tumama agad ang malamig at preskong hangin sa aking balat. Napapawikit ako sa sarap ng hangin dahilan ng paggaan ng aking pakiramdam. Umupo ako sa pinakadulo at tumingala.
Mukhang maganda ang panahon ngayon dahil sa napakaraming bituin sa itaas at malaki rin ang bilog ng buwan. Napapapikit pa ako habang pinagpatuloy ang pagkagat ng mansanas. How are you feeling? Lalos mapatulan ako sa gulat na may sumulpot bigla sa gilid ko. Akala ko nga multo, pero si Sir Zane pala iyon. Nakasuot siya ngayon black na hoodie at pajama. Kahit nga walang ilaw dito sa labas, maaninag ko pa rin ang mukha niya at magulong buhok nito dahil sa liwanag ng buwan dito sa labas. Okay na po ako. Salamat. Tipid kong sagot. Napatayan siya sa mansanas na hawak ko ngayon, kaya ngumiti ako ng kaunti. Pasensya na po. Pabawas na lang po sa sweldo ko dito, pati na rin yung ilang araw kong hindi ako nakatrabaho. Dagdag ko. No need. Tugon niya naman. Po? Tanong ko. Huwag kang umutal. Pag-iba niya at kinuwang mansana sa kamay ko, kumagat din doon. Napaiwas agad ako at palihim na kinagat ang labi para pigilan ang pagngiti. Hindi ko alam kung bakit gusto kong ngumiti ngayon, kahit walang dahilan para maging masaya. Tsaka may girlfriend na siya, itigil ko na ang pagiging delusional. Bakit ka pala nandito sa labas, sir? Pag-iiba ko rin sa usapan. Akala ko kasi umalis siya. Hindi ko siya nakita kanina eh. Ay, bakit ka ba talaga hinahanap? Of course, this is my house. Pilosopong sagot niya dahilan ng pag-ismid ko. Sa loob na ilang buwan, mukhang ngayon lang kami nagkaroon ng maayos na usapan. Salamat pala sir, at sa nurse na nag-alaga sa akin. Pasalamat ko sa kanya. Hanggang ngayon gumagaan ang pakiramdam ko dahil sa sarap ng hangin. What nurse are you talking about? Napalingon naman ako agad. Yung hinar mo po pala para mag-alaga sa akin? Paliwanag ko naman. Who said that? I'm the only one who take care of you, Kalya. Nabilog naman bigla ang mata ko sa malinaw na sagot niya. Grabe, Kalya. Mali na naman ang hinala mo. Siya pala talaga ang nag-alaga sa akin. Pero bakit binalik niya sa akin ang mansanas na kinagat niya habang ako na may tulala lang, habang pinoproseso pa sa utak kong sinabi niya? Drink your meds. Sleep well, Kalya. Dagdag niya, at ilang segundo lang naramdaman ko na ang labi niya sa aking noo. Parang tumigil ang mundo ko sa biglaang ginawa niya. Hindi ko yun napaghandaan. Hindi ko magawang ibuka ang bibig ko para magsalita dahil nakafocus lang ako sa lakas ng tibok ng puso ko ngayon. Parang lalabas na to sa dibdib ko ngayon. Maraming katanungan din ang lumulutang sa aking isipan. Bakit niya ako hinalikan sa noo? Ilang minuto pa ako nakatulala bago bumalik sa aking katinoan. Hinawakan ko ang aking noo at inalala ko lamang kung nananaginip ba ako o wala. Lumingon-lingon pa ako pero wala na akong Sir Zane na nakikita. Nasobrahan yata ako sa gulat, kaya hindi ko na malayan iniwan na pa ulit ako nakatunganga dito. Dito siya magaling eh, ang gumawa ng mixed signals. Ay, paalala, hindi ko pala siya ka-level. Tinignan ko ang mansanas na hawak ko. Nagka-indirect kiss ata kami. Bakit niya kinain yung mansanas na kinain ko na? Wala rin ba siyang kain or tinutukso lang ulit ako noon? Ilang oras pa akong nagpahangin at nang medyo nakaramdam na ako ng lamig at antok, pumasok na ulit ako sa loob. 3:00 na rin ng umaga kaya ilang oras lang din ang tulog ko. Iidip na lang siguro ako para hindi ako magmukhang sabog habang nagbabalik trabaho dito sa bahay. Tumungo din ako ng kwarto ko at tumigana. Sana magandang araw ko bukas. Anas ko habang paunti-unti kong ipinikit ang aking mata hanggang sa makatulog. Maaga akong gumising at nagluto ng agahan. Nilapag sa hapag ang itlog, ham at beefsteak. Di ko alam kung ba trip na mag-beefsteak ngayong umaga. Sana kakainin niya yon. Nagtimpla din ako ng paborito niyang kape, espresso. Maya-maya bumaba siya. Nilagay ang dala niya sa sofa at tumungo rito sa kusina. Good morning po, sir. Masayang bati ko sa kanya. Tumango lang siya at hindi ba lang ako sinulyapan. Umupo siya sa harapan at kinain ang nihanda kong ulam sa kanya. Tahimik lamang siya habang kumakain at pati ang pagsimsim ng kape. Ako naman naghugas ng mga ginamit kong pangluto kanina dito sa lababo. Hinihintay ko na may iutos siya sa akin pero natapos na lang siya sa pagkain, wala na tong sinabi pa. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Tumakbo ako para pagbuksan siya ng gate. Paglabas niya, humarurot na to paalis at sinarado ko na ulit ang gate. Bakit kaya siya ganun? Takang tanong ko habang naglalakad ulit papasok ng bahay. Niligpit ko ang pinagkainan ni Sir kanina at hinugasan na yon. Pagkatapos kong linisin ang buong kusina, napangiti ulit ako. Ang bilis kong natapos at parang ganado yata ako magtrabaho ngayon. Pumunta ako ng sala. Huminga muna ako ng malalim. Mukhang marami akong lilinisin ngayon.
Nilibot ko ang paningin sa kabuuan nitong malaking bahay. Kahit 2 araw lang akong hindi nakakalinis, may mumunting alikabok na rin. Alam kong hindi yun magugustuhan ng amo ko, kaya kailangan balik ulit sa pagiging makintab ang mga gamit. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll sa music files para naman mas ganado ako magtrabaho sa buong bahay ngayon. Now playing, Getting Good by Anne Cond. I'm getting vibes. It's good looking in your blue eyes. Kanta ko habang sinisimulan kong higpitan ang tali sa aking buhok. Good luck to my heartbeat. Sinimulan kong ayusin ang mga unan sa sofa, kinuhang vacuum, and all of those heartstrings. Sabay na kanta ko habang nagva-vacuum sa carpet. You're pulling me closer, don't want it to be over. Pakantang dugtong ko at biglang pumasok sa isip ko si Sir Zane. Cause oh you know, I want your lips on my lips. Napatigil ako agad sa ginagawa nang maalala ko ang nangyari. Kagabi, napahawak akong bigla sa aking noo. Totoo ba talagang hinalikan ako sa aking noo? Are you still sick? Napalingon ako nang biglang nagsalita sa aking likuran. Nakita ko si Sir Zane nakapamulsa habang nakasandal sa pintuan. Para siyang modelo sa isang magazine. Dagdagan pa ng sinag ng araw ay tumatama sa kanya galing sa labas. Ang daya, biniyaran ng araw. Napailing ako sa aking isipan. Kalya, ano bang iniisip mo ngayon? Bakit ganito ang takbo ng utak mo ngayon? Inalis ko rin naman agad ang pagkakahawa ko sa aking noo, tsaka muling umiling. Hindi po, okay na ako sir, nga pala, bakit bumalik pa kayo? Tanong ko sa kanya, ngunit sinaman lang ako ng tingin nito. I've been calling you for 3 times but you did not respond. Agad akong nagulat sa sinabi niya at kinuwang cellphone ko na nilatag sa lamesita at may 3 missed calls nga galing sa unknown number. Hindi pala yun nag-ring kasi naka-on ang DND. Teka, bakit alam niya ang number ko? Pasensya na po sir, naka-DND pala phone ko. Bring the black envelope. I'll be waiting here. Iniba niya ang sagot. Mukhang nagmamadali ata siya kaya tumango ako at mabilis na naglakad paakyat. Pagkatapos kukunin ang itim na envelope, niabot ko agad yun sa kanya. Aalis sana siya pero tumakbo ako papunta sa harapan niya. Sir, bakit mo pala alam ang number ko? Tanong ko habang pinakita ko ang phone sa kanya. Bigla siyang umisi. What's the use of resume, Kalya? Sagot niya at sumeryoso na naman ang mukha. Get out of my sight? Naalerto ako sa huling sinabi niya kaya napatabi na lamang ako. Galit pa rin ata siya sa akin dahil nakauwi pa siya pabalik para kunin ulit ang iutos sana sa akin. Mukhang importante yon dahil umuwi talaga siya. Nang makaalis siya, pumasok na ulit ako. In-off ko na ang do not disturb sa phone ko at nagpatuloy sa paglilinis. Grabe naman si Sir Zane. Leon sa umaga, mabait sa gabi. 6:00 ng umaga pa lang umalis na ako ng bahay para naman masulit ko ang araw na to. Pumara ako ng taxi nang dumaan sa labas. Nakasuot ako ng turtleneck na fitted shirt at pinaresan ko ng loose pants at puting sneakers habang dala kong aking maliit na bag. Day off ko ngayon kaya't napagpasyahan ko na mamasyal muna para naman makarelax ako ng kaunti sa trabaho ko. Tinignan ko ang notes ko kung saan nakasulat doon ang gagawin ko ngayon. Sakto at binigay na ni Sir ang sahod ko ng isang araw kaya't sigurado ako mapupuntahan kong lugar kung saan ko gusto ngayon. Sana magawa ko tong lahat ng plano kong nasa listahan. Huminto muna ako ng fast food. Nag-order ng pancake at hot choco para sa almusal. Ito ang unang nakalagay sa list ko. Noon pa lang kasi nananabik na akong mag-almusal dito sa McDo. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain na may naglapag ng tray sa harapan ko na may laman ding pancakes at hot choco. Ay, hindi po ako nag-order niyan. Nag-order na po ako. Aaron? Napatigil ako sa pagsasalita nang pagtingala ko'y nasa harapan ko na si Aaron at malawak na nakangiti sa akin ngayon. Good morning, beautiful lady. Bati niya sa akin na kinangiti ko naman bigla. Palabiro pa rin talaga to siya. Can I sit? Tanong niya pero nakaupo siya sa harapan ko at sumisimsim ng kape. Paano pa ba ako aayaw nito? Tumango ako. Kamusta? Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Napansin ko mas naging maporma siya kahit naka-blue suit lang ito. Pati mga crew tumitingin din sa direksyon namin ngayon. Kay Aaron lang pala. Lakas ng karisma ng lalaking to. As you can see, gwapo pa rin. Puri nito sa kanyang sarili kaya't napaismid ako sa ginawa niya. Ang sabihin mo walang pinagbago, mahangin pa rin. Tatawa-tawang iling ko habang patuloy na sumusubo sa tinidor ko. Mahal na prinsesa, anong ginawa mo rito ng ganito kaaga? Pag-iiba ng tanong niya.
Day off ko kasi ngayon kaya plano kong sulitin ang araw na to bago matapos. Paliwanag ko at tumango-tango naman to. Good to hear. Mag-relax ka rin minsan. Anyway, okay ka na ba ngayon? I heard that you passed out last time at Saint's office. Halos mabitawan ko ang kutsara sa huling sinabi niya. Bakit mo alam? Gulat na tanong ko sa kanya. Kinuwento kaya ni Zane sa kanya? Don't you know that he carried you out of the building when you lost consciousness? Paliwanag niya. Oo nga. Di ko naisip kung sino nagdala sa akin pababa dahil pagising ko nasa bahay na ulit ako. They thought you're his girlfriend. The rumor spread like virus, Kalya. Dagdag niya. Di ako makapagsalita sa sinabi niya. Ngayon ko lang din nalaman yun. Pero dapat lang naman eh. Cargo niya yun dahil siyang dahilan kaya ako nagkaganon. Pero hindi niya rin kasalanan na makatulog ako sa jeep o umakyat ng hagdan kaysa gamitan ng elevator. Di ko alam kung bakit mas gustuhin niyang dalhin ako palabas ng maraming nakakakitang empleyado. Pwede namang tumawag ng iba para magpapababa sa akin. Kainis? Di ko tuloy alam takbo ng utak ko ngayon kung naiinis ba ako sa kanya o hindi. Bakit ko ba siya sinisisi and at the same time ipinaglalaban? Napatigil ako na mag-iisip na matauhan ako sa tawa ni Aaron sa harapan ko. Napakunot bigla ang noo ko sa inasta niya. Anong nakakatawa? Natatawa ako sa reaksyon mo. Ang pangit mo. Umalis ka na nga, Aaron. Baka masira pang araw ko. Pagtataboy ko sa kanya. Mumuso naman to na parang bibe. Tumigil ka? Hindi bagay sa'yo. Pero mas ngumuso pa nga ito. Mukhang nantitrip na naman eh. Parang si Zane? Ay hindi. Dapat wala siya sa pag-iisip ko ngayon. Kailangan ko muna mag-enjoy na wala siya sa isipan ko. What's your plan? Tanong niya. Sinabi ko naman sa kanya kung ano mga gagawin ko. Pagkatapos ko kumain, hinili niya agad ako na walang pasabi-sabi. Huminto kami kung saan nakapark ang sasakyan niya. Let's go! Kompletuhin natin yung bucket list mo. Taka ko naman siyang tinignan. Seryoso ka ba? May trabaho ka pala, baka nakakaabala lang ako sa'yo, Aaron. Tanggi ko naman sa kanya. I already canceled the meeting. Just go with my friend. You. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Seryoso ba talaga siya? Ano bang nasa isip ni Aaron at nagawa niya i-cancel lahat ng meeting para lang samahan ako ngayong araw? Ilang beses pa akong tumanggi dahil nakakahiya. Para sa kanya pero eto ako ngayon, nakaupo sa front seat habang bumabiyahe at patungo kung saan nakalagay kung anong meron sa checklist ko, ang museum. Bumaba na kami sa parking lot at naglakad kami papasok sa D-Bone Collector Museum. Ilang oras din kami roon at tinake ko ng picture sa mga buto ng mga species. Isa sa mga nakaagaw na atensyon ko yung world's tallest bird species. Sa pagkakaalam ko, ang museum dito parang 650 ang display ng specimen at tinadagdagan every week. May mga whale and dolphin skeleton din na makikita nakadisplay sa harap. Si Aaron naman parang batang ang laki ng ngiti habang pinipicturan ng mga butong nasa harapan. Natuwa ako sa reaksyon niya kaya palihim ko siyang kinunan ng litrato at tinawag siya. Aaron, lamingon ka rito? Pinindot ko agad ang camera kaya ayun, ang epic tingnan ng mukha niya. Nakikipag-agawan pa siya sa cellphone ko kasi mukhang pangit daw pagkakakuha ko noon. Gusto niya pa ipa-delete pagkatapos namin libutin ang buong museum. Sunod namin pinuntahan ang Philippine Eagle Center. Isa-isang kinunang litrato habang nakapatong ang agila sa amin. Medyo natakot ako nung una pero kalaunan, nakalma ko rin ang sarili ko para lang makuna ng maayos. Ang ibang tagakuha ng litrato doon, gusto pa kaming kunan dalawang magkasama. Akala ata magjowa kami. Todo tanggi ako at siya na may todo tawa lang. Mukhang masaya pa eh. Ngumiti ka nga, Kalya? Ngumiti ako agad sa sinabi ni Aaron. Ikaw nga kanina para naiiyak ka ba nagpipicture eh. Sabi ko naman habang lumalapit sa kanya. At least gwapo pa rin. Sus, di naman talab sa akin. Tumawa naman siya. Maya-may napagpasya namin kumain sa restaurant na malapit lamang dito. Nakompleto ng ang araw ko kasama si Aaron. Ang saya ng buong araw, lalo na't nagiging joker din to minsan kahit ang iba, corny naman. Sumapit ang gabi, kumain ulit kami sa isang restaurant na sikat din dito para pag natapos ng gabi. Pagkatapos namin kumain, nagboluntaryo na siyang ihatid ako pa uwi dahil gabi na rin at siya pa raw makokonsensya kung may mangyayaring masama sa akin. Di ko na lang din siya tinanggihan. Salamat pala ngayong araw, Aaron. Pasalamat ko sa kanya, kaya ngumiti naman ito. Wala yon. Tell me kung may kailangan ka pa, I will be one call away. Wala na. Tama na yun. Sobrang ng kabaitan mo sa akin, ayoko nang iabuso.
Bumaba ako ng sasakyan nang huminto kami sa tapat ng gate. Nagpaalam ako sa kanya at siya rin ay kumakaway na. Thank you for this day, Kalya. I enjoyed. Wala yun. Ako dapat magpasalamat. O siya, ingat ka, Aaron. Kumaway siya bago sinarado ang kanyang windshield. Nagserbato pa to bago tuloy ang umalis at ako na may kumaway lang hanggang mawala ng sasakyan niya sa paningin ko. Isinarado ko na ang gate. Ang laki ng ngiti ko habang naglalakad patungo sa bahay. Hindi ko rin naman kasi inaakala na may magboboluntaryong sasama sa akin. Ang bait ni Aaron. Napatigil ako na may nakasandal sa labas ng pintuan. May hawak siyang isang champagne glass habang nakatingin sa direksyon sa akin. Naparunok ako na mapagtanto si Sir Zane yon. You're late.